Salamat po. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Amen. Sabihin niya po natin sa ating mga katabi sa umagang ito, blessed na blessed ako dahil katabi kita sa umagang ito. Palakpakan po natin ang mga worship team. Napakaganda ang ating pong worship sa umaga pong ito. I am so deeply touched. At yung mga nandyan po sa harapan ninyo, I want you to tap their shoulders and with feeling, sabihin ninyo sa kanila, ang lakas-lakas naman. Sabihin niyo po sa kanila, ang lakas-lakas naman ng power mo sa umagang ito. Amen. Okay na ito, Pastor. I want to take this opportunity na po to thank you sa pakikiambag po ninyo sa ating pong church planting last year. At okay na, Pastor? Nagtanim po tayo, nag-church plant po tayo sa barangay Bimutubot. Ito pong Bimutubot ay matatawag na drug center ng the northern part of the Philippines. Dahil nung 2008 ay mayroon po silang nakuhang laboratory ng shabu sa isang kuweba dito sa barangay na ito at ang na-confiscate po nila na shabu ay 1.3 trillion. Yan po. At dahil ito po ay naging drug din, nasira din po ang simbahan, na-stop yung simbahan. As in, na walang nagwo-worship sa Diyos, talagang sirang-sira ang moralidad ng barangay po na ito. When we heard about the condition of the church, ang ginawa po namin ay we rebuilt the church. At it's just a matter of stewarding the small money that we receive from you and other partners. At by the grace of God, in just 1 month, tapos yung simbaan. Ito po, ipapakita ko po, yan yung simbahan po. Yan. Alam nyo, isang typhoon lang talagang matutumba na yung bahay kubo na simbahan. But because of the grace of God, are you not happy that there are now women, mga nanay na nagpupuri at nagsasamba sa Panginoon at napakarami pong bata dito po sa lugar po na ito. Amen? Amen? Palakpakan niya po natin ang Panginoon. So, salamat kay Pastor Ferdinand, lahat po kayo at tumawag si Pastor Ferdinand minsan na, Pastor, sabi niya, mayroon kaming na-collect na offering dito na para tulungan kayo dyan sa ating church planting program dyan sa La Union. So mangyari lang po na pag magpanorte po kayo, ay sana ay makapag-mission trip naman po kayo doon sa barangay Bimutubot. Ang village po na ito ay kilala sa rambutan. Napakaraming puno ng rambutan. Okay, so pwede kayong mag-organize ng mission team at para mayroon na rin pong pastoral house po doon at saka source of water. Nakuha. Pwede kayong matulog ng isang araw, wag lang isang buwan. Baka ngayon po ay ito na naman, nagta-travel ako overseas pero nag-organize na naman po ako ng mga siguro 15 na international student and we went to Pastor, yung picture nga. Yan. Nagturo po kami doon sa Barangay Manano na napakaraming bata, mga 450 na bata ang tinuruan at pinakain po namin. Then nag-house to house, and then we exercise the gift of healing, signs and wonders. At in just 3 days na kami po ay nag-mission doon, there were I think 45 adults who came to know the Lord. Ngayon, ang naging himala ay mayroon na rin po tayong open na property, mga 1,000 square meter na papatayuan ng church. And so today we are praying na kahit
bahay kubo lang sana. Basta lang mayroong magagamit na simbahan. Ang mga tao po dito ay apat na klase, mga returnees. Alam niyo yung mga returnees? Mga rebelde nung araw, mga NPAs, na ngayon ay nandun po sa barangay po na yon. Mga Aitas, from Sierra Madre, bumaba at doon po sila nanirahan. At mga Ibanag, kung mayroon pong mga Ibanag po rito, napakarami pong Ibanag doon. And of course, yung lingwahe namin ni Pastor Verdi na Ilocano. So they are the group of people that we are trying to reach out, and we are praying. I have this sense of feeling inside of me na in the coming days or in the coming months, there will be another church in this area. And salamat sa mga tumangkilik sa isinulat ko pong libro. Actually, yung proceed po nito ay magagamit dito po sa church planting po na ito. So maraming salamat. Amen po. And now it's time to hear the word of the Lord. I believe that the Lord has brought me here because God has a message to each one of you. Pwede po ba tayong tumayo at basahin po natin ang salita po ng Panginoon? Is it okay if I just speak Tagalog or kailangan din mag-English? Okay. Taglish. Yeah, if you have your Bible, will you please open your Bible, your electronic Bibles, ano? Or kung hindi man, ay pwede na nating basahin dito. Second, the title of my message for you today is Unlocking God's Overflowing Oil on You. And if you have your Bible, will you please open in the book of 2 Kings chapter 4, verse 1 to 7. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. A wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, "Your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slave." Elisha replied to her, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" "Your servant has nothing there at all," she said, "except a little oil." Elisha said, "Go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few." Stop po tayo doon. Sabihin mo sa katabi mo, don't ask for just a few. Huwag kang hihingi ng kokonti. Amen? Pagpatuloy po natin. "Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side." She left him and afterward shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, "Bring me another one." But he replied, "There is no jar left." Then the oil stopped flowing. She went and told the man of God, and he said, "Go, sell an oil and pay your debts." Stop po tayo doon. Sabihin ninyo sa mga katabi ninyo, pay your debts. Bayaran mo ang utang mo. Yung last, sabi niya, "You and your sons can live on what is left." Lord, we thank you for your words. We thank you that it is your God's will for us to experience your overflowing blessing, your overflowing oil in our lives. Ayaw mo na ang aming oil ay kokonte, Panginoon. Gusto mo na maranasan po namin ang overflowing, running over, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa inyong mga tao, Panginoon. We pray, God, that you will bless your words. And if there are people who are sick, if there are
people who are broken and empty, Lord Jesus, I pray, Father, that let the fullness of your grace and overflowing oil will be upon your people, O God. Bless your people in the name of Jesus, I pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at makakaupo na po tayo. Let me start this message with a story. Mayroon daw pong tatlong magkakaibigan na umattend ng conference sa Singapore. And it was happened na yung booking po nila ay doon sa ika-30 na palapag. They attended the first night of the conference. They came back sa hotel, but it was happened that there was a brownout. Sabi nila, kailangan gamitin natin yung hagdan papunta doon sa lumpo na palapag. At sabi nung isa, kailangan gumawa tayo ng activities. Okay? Sige, ganito na lang, sabi niya. From the first story to the 10th story, ay maglilid ako ng praise and worship. Aawit tayo from the first story to the 10th story. At sabi naman nung isa, sige, from the 11th story to the 28th story, sabi niya, ay magpapatutuo ako. Sabi naman nung isa, from the 21st story to the 38th story, sabi niya, ay magbibigay ako ng exhortations. At ginawa nga po nila yun, from the first story to the 10th story, ayaw, nag-lead ng praise and worship yung isang pastor. After a few minutes, andun na sila sa 10th story. Can you imagine? Umawit lang tayo ng isang hymn at saka dalawang mabibilis na awit, andito na tayo. Sabi ng ikalawa, makinig na kayo at magpatutuo na ako. So 11th story to the 28th story, nagpatutuo itong ikalawa. Mga ilang minuto, nakarating na po sila doon sa 28th story. Itong ikatlo, sabi niya, makinig na kayo at magbibigay ako ng exhortations. So sinimulan niyang nag-exhort, umakyat, hanggang nakarating po sila, conclusion na yung mensahe niya. Nandun na sila sa harapan nung door, nung kanilang hotel. Bigla na ba niyang pinutol at sabi niya, may problema. Sabi niya, anong problema? Ang ganda-ganda nga nung message mo, sabi niya. Naiwan ko pala yung susi doon sa first story. I left our case. Sabi niya sa first story, sabi niya, balik tayo. Ladies and gentlemen, God wants you to unlock His overflowing blessing. Because in the heaven, nandun, napakaraming nakaimbak na pagpapala sa kaharian ng Diyos. It's just a matter of unlocking that overflowing blessing on you. Amen? Next. I'll just use this one. Okay. Wala, hindi umi-effect. Okay. Hindi maganda na kokonti po yung oil ng buhay po ninyo. Hindi. Ayaw ng Diyos na kokonti yung oil sa buhay po ninyo. Gusto ng Diyos ay you need a vast supply of oil. Di ba? Next. I-forward. Kasi napakaraming gamit ng oil sa ating buhay. Di ba? You need to unlock that overflowing blessing. Overflowing oil on you kasi hindi maganda na kokonti. Ha? Ayaw ng Diyos na kokonti. Yung oil ninyo, gusto ng Diyos na overflowing yung oil ninyo. Kasi napakaraming gamit ng oil. Oil that will anoint your divine calling. Subukan ninyong mag-lead ng praise and worship dito na hindi kayo anointed. Mararamdaman ng mga membro. Bakit napaka-dry naman ang pag-lead ni sister? We want to give a hand for the worship leaders kanina. Okay, napakaganda po. Ako nga napapaiyak kanina sa praise and worship ko.
Pag nagtuturo kayo ng Sunday school at kukunti yung anointing ninyo, mararamdaman ng mga bata, baka hindi na sila a-attend kung kukunti yung anointing ninyo. You need oil to do the ministry that God is entrusting you. You need oil to pay your debts. Yung oil dito, nagamit para bayaran yung kanyang pagkakautang. So sabihin ninyo sa mga katabi ninyo, kumare, kumpare, magbayad ka na ng utang mo. Di ba? Amen? You need oil to do business, to trade and to do business. Pag kayo po ay na-anoint ng God na mag-business, magnegosyo, ay, kailangan ninyo ng maraming oil. Overflowing anointing. Just like Joseph, when the Spirit of God came, sinolve niya yung economic problem sa Egypt. Di ba? Kailangan ninyo ng oil. Oil to lighten your path. Kung minsan napapariwara tayo, nangihina yung ating moralidad, natutukso, nagiging vulnerable tayo sa temptations. Kailangan po ninyo ng oil to lighten your path para ma-discern ninyo yung tama. Dito ako, hindi rito kundi dito. Kailangan ninyo ng oil for medicine and healing. Ang aking lola, every time na ako'y nilalagnat, nung ako'y 4, 5, 6 years, alaga ako ng lola ko eh. Halika ako, sabi niya. Kukuha lang siya ng coconut oil. Lalagay niya sa kanyang kamay. Doon sa, charcoal. Gaganyan na. Ihaplos niya sa akin. Ganyan, gagaling na. Ang tawag sa akin nung ako'y bata ay ulandis. Dahil sa kahahaplos niya ng oil sa aking buhok, ay naging brown yung aking buhok, Pastor Perde. Kaya ang tawag ng mga bata sa akin, ulandis, sabi nila sa akin. We need oil for medicine and healing. We need oil, ladies and gentlemen, to attract. For cosmetic and to attract others. Di ba, pampaganda ang oil. Kaya nga, sa Pilipinas, palaging may factory doon na nag-produce ng coconut oil. Dapat daw inumin para hindi na kayo magpa-surgery sa mga mukha, mga ilong, mga tenga, at kung ano-ano. Amen? And of course, sa mga nanay, magaling magluto, you need oil to prepare. For us pastors, we need oil to prepare your spiritual food. Napakaraming gamit ng oil. But ladies and gentlemen, brothers and sisters, the question that we have to wrestle this morning is how to unlock that overflowing oil. Paano ba? Yung hindi ba, kasi hindi maganda na palagi tayong hikaos. Mangungutang si kumare eh. Wala akong may papautang sa'yo. Marami yung sinabi ni sister kanina, maraming nangangailangan. Kung kulang na kulang, salat na salat, yung oil mo, paano ka mag-o-overflow ngayon? Your calling, ladies and gentlemen, brothers and sisters, this morning is to unlock that overflowing oil. And itong nanay na ito, bibigyan niya tayo ng mga susi. 4 na susi kung paano mo madaling i-unlock yung bodega ng Diyos sa kalangitan upang may buhos sa inyo ang napakayamang pagpapala ng Panginoon. Alam niyo po kung ano ang mga susi po na ito? Titignan po natin ang salita po ng Panginoon. How to unlock God's overflowing blessing on you? What is God's way of experiencing His overflowing oil on you? Ito po ang itinuturo ng salita po ng Panginoon. Unang-una, umiyak siya. He cried unto the Lord.
Amen? He cried. He approached the prophet with brokenness. Cry is not a sign of weakness. But the cry in this context is a cry of brokenness and emptiness. Walang-wala kasi siya eh. Mayroon siyang 3 D na problema. Parang si Pastor Joel, salamat kay Pastor Perdy, dito mayroon po akong MKS na problema every time. I travel to 45 nations na. Ano? And every time I go to overseas, mayroon akong MKS na problema. Sa Ilocano, mas masarap bigkasin eh, kung Ilocano sana kayo eh. Pero MKS, sa Tagalog na, Lord, pupunta ako sa Japan. Sana naman kaya ako matutulog. Yung ikalawa, yung S, Panginoon, saan na naman kaya ako sasakay? Sino naman kaya ang yung ano na, K, ay, Lord, sino naman kaya ang magpapakain sa... Sorry, those are just commercial. And salamat kay pastor po ninyo, dahil every time na pupunta po ako rito, ay siya yung palagi kong tinatawagan. Birthday ko po nung the other day, nung July 12. Salamat po. Naku, ito na, napunta na tayo sa birthday. Mamaya, babalikan ko po yung text po natin mamaya. Alam niyo po, the birthday ko po, at nagtumira po ako sa Kuiwa. At naku, nagkikraving ako ng barbecue ba. Pero siyempre naman, nahihiya akong kwan. So sinabihan ko lang, tinawagan ko lang ang misis ko. Pinadala ko yung mukbang na barbecue. Sabi niya, pwede ka bang, sabi ko, magluto ng ganitong ulam sa Monday pagdating ko riyan, para yan na lang ang panghapunan ko. Sabi ko, ganyan. The Lord heard my cry. Ito tumawag ito eh. Sabi niya, Pastor Joel, andyan ka pa ba? Kumusta ka na? Sabi niya, andito lang ako sa kwarto ko. Sabi niya, ilalabas ka namin ni Pastor Munti, ha? Kakain tayo bandang 10:00. Kalain niyo ba naman, dinala ako doon sa anong tawag nung restaurant na yun? Wantusawa na barbecue. Ito, nag-usap pala silang dalawa na ihihinto lang nating mag-order ng barbecue pag sasabihin ni Pastor Joel na suko na siya. And I came to a point talaga na, ako, busog na ako. Sabi ko kay Pastor, suko na ako talaga. Sabi, palakpakan nga po natin si Pastor Fred. Balik po tayo sa ating pong text. Mayroon po siyang 3 problema. Namatayan na siya, nagkautang pa, at dahil dito sa kanyang namatayan siya at nagkautang siya, kaya naging hopeless yung despair. Desperado siya. Alam niyang desperado, parang kapit sa patalim na. Ayon po sa Targum, ang Targum po sa Old Testament ay parang commentary ng Old Testament nung araw. Ito raw pong babae po na ito ay asawa ni Obadiah. Yung si Obadiah, yung assistant ni King Ahab. Ganito raw po yung nangyari. Dahil si Ahab at saka si Jezebel, pinapatay nila ang propeta. Napakabuti po yung kalooban ni Obadiah. So ang ginawa po niya, ay itinago niya po yung mga papastor ng araw. Dahil pinapatay. Yung mga propeta, itinago niya po sa kuweba. At ang ginawa ni Obadiah, ay umutang siya sa loan shark. Umutang siya ng pera. Tapos yun yung ginamit niya na pangtustos sa mga propeta na ito na nakatago sa kuweba. Siguro, I will theologize and socialize the text, ano? Siguro, kung ganun ang problema talaga, siyempre, kung napakarami ang dami niyang utang, na ganyan, nag-iisip, siguro na-stroke si Obadiah, at yan, natigok po siya, namatay. Ang problema, iniwan po niya yung kanyang misis na siya ang sumalo doon sa namatayan na siya, nagkautang pa,
Kaya naging desperado ang kanyang buhay. If she will not be able to pay her debt, ang magiging resulta ay magiging biktima ng forced labor, human trafficking, yung kanyang dalawang anak. So, how did she approach the problem? She approached with brokenness, ladies and gentlemen. She cried to the prophet. At itong, let me just demonstrate, dahil itong pag-iyak po niya, yung pag-iyak po niya, ayon sa Hebrew ay parang pag-iyak ng kalabaw or baka. Now, ngayon, tatanungin ko, alam nyo na kung paano umiyak ang kalabaw at saka baka? Ako po ay pastol ng kalabaw nung ako'y bata, kaya alam na alam ko po. Ganito po, pag umiyak ang kalabaw. Pag gusto niyang kumuha ng attention, di ba? Ma, sabi niya sa field. Kailangan yung nanay, sasagot din siya ng ma, ganun din, para magkakaunawaan sila. Pero, pag hindi siya sasagutin ng kanyang nanay, itataas niya yung level ng kanyang pag-iyak. Ma, yung nanay, kailangan sasagot. Ma, ganun din. Ngayon lalakas, itataas niya ngayon yung ma. Yung nanay, kailangang sasagutin siya. Kasi nandun yung anak, nangangailangan siya ng tulong. Kailangan mapakinggan niya yung katugunan ng nanay. Ma. This was the cry of this woman when she approached that prophet. This is the cry of Bartimaeus when he heard that Jesus was passing in Jericho. Alam niya na-sense niya na ito na yung huling pagkakataon para makahingi siya ng tulong sa Panginoong Jesus. And so kung titignan ninyo, tinawag niya ang pangalan ng Panginoong Jesus. Jesus, Son of David. Sabi niya, timplado ba yung Jesus, Son of David, have mercy on me. Naglalakad lang ang Panginoong Jesus kasama yung mga alagad. Nilakasan niya yung kanyang pag-iyak at sabi, Jesus, Son of David, have mercy on me. May dalawang disciples, sabi niya, huwag mong istorbuhin ang master dahil busy siya. But he knew that this was the last opportunity for him to ask for help. And so at the top of his voice, umiyak siya at sabi, Jesus! Son of David! Help me! Have mercy on me. At napakinggan ng Panginoong Jesus nung kanyang boses, bumalik at tinanong siya, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Ano ang may tutulong ko sa iyo? At sabi niya, Lord, I want to regain my sight. Gusto kong makakita na naman po. At pinagaling siya ng Panginoon. Amen? Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Mga asawa nga po ninyo, pag umiyak kayo sa harapan nila, wala na, magme-melt na yung kwan. Ayaw ng mga lalaki na nakikita ang mga babae na umiiyak. I tell you, pag umiyak ang misis ko sa harapan at sasabihin niya na wala na tayong bigas. At iiyak siya at makikita ko yung luha niya, I tell you, kahit gaano kung ano-ano ang gagawin mo para sa ganon ay mag-surf. Much more, ladies and gentlemen, when you approach God with a cry. When you approach God with brokenness and emptiness and say to God, I need your help, Lord. Tignan niyo po yung mga talata na babasahin ko po sa inyo. God hears and listens to your cry. And God can always open a way of His children who are in trouble. Next. Dahil the God that you serve is a father to the fatherless and a defender of widow, is God is His
holy dwelling. Next, the Lord watches over you. Amen? And sustain the fatherless and the widow. Next, you call on me in the day of your trouble, and I will deliver you. You call on me when you are in debt, and I will deliver you. Next, you hear, O Lord, the desire of the afflicted. You encourage them, and you listen to their cry. Defending the fatherless and the oppressed in order that man who is of the earth may be terrified no more. Ang napakaganda pong experience po namin bilang pamilya ay 2 years ago. Na hospital po ang aking pong panganay na lalaking anak sa hospital ng 24 days because of viral encephalitis. Yung virus po na kumalat sa katawan ni Luke ay muntik nang pumasok sa kanyang utak. And I was in the United States at that time when my wife rushed Luke to the hospital. Parang kabayo na yung anak ko nung nakita ko yung video, parang naggaganito siyang pumasok sa hospital. Tapos pag nagsasalita siya, nag-stammering siya. Hindi niya mabigkas ng tama yung pangalan ng kanyang nanay. So ang nangyari po, 24 days na nag-stay ang anak ko sa hospital. This is just to cut the story short. After 24 days, tinawagan ako at sabi niya, delikado si Luke, sabi niya. Delikado siya, sabi niya. Dahil pagpapasok daw yung virus sa utak niya, 3 ang mangyayari. Either magiging comatose siya, mapaparilisado, or mamamatay. So we approach that situation with a cry and brokenness, ladies and gentlemen. Every 3 p.m. in the afternoon, we have to open our messengers and pray and to cry to God for mercy and help. After 24 days, ladies and gentlemen, my son came out from the hospital na parang normal. Maybe because of God's healing and the discoveries of medical sciences. Pero yung ikalawa, ang matindi. Ang bills namin sa hospital ay 186,800. Memorize ko pa. Nung babayaran ba naman ng misis ko yung 186,800, sabi nung business manager sa hospital, "Ma'am, kayo pa po ang may i-withdraw dito sa hospital." Paano nangyari yun? May withdraw pa na 2,500 si Sister Caroline na pinang-market niya. At sabi niya, dahil mayroon pong isang foundation na nagbayad po sa bills po ninyo. Amen? Sabihin ninyo sa katabi ninyo, hindi ka matitiis ng Diyos pag ikaw ay umiyak sa Kanya. Amen? Can we say again to ours, you are deeply loved by God. Amen? Kilala po kayo ng Panginoon. He knows you and He knows you by name. Alam niya yung mga malalalim nating trials at testing sa buhay. Yeah, it's true. Dumarating tayo dito sa simbahan, we laugh. Di ba? We laugh, nagtatawanan, ganyan, masayang-masaya tayo. But when we go back to our room, in our workplaces, nababasa ng Diyos yung ating mga pighati, yung ating mga pagkakautang, yung ating mga economic struggles, yung ating mga dinadalang mga problema dito sa simbahan. But you are created after His image and likeness. You are deeply loved by God and He knows
the deepest struggle of your heart. Kagaya po ng babae po na ito. Amen? Ikalawa po, kailangan, wag lang tayong umiyak sa Diyos. Kailangan sinasabi natin ito. Amen? Sinasabi at ibinabahagi natin ito. Sa simbahan. Nakakahiya bang magsabi ng problema sa simbahan? Ito nga eh. How can I help you? Sabi nung propeta sa babae, tell me, what do you have in your house? Sabi niya, wala na po. Kapit na ako sa patalim dahil kokonti lang ang aming natitirang resources. Ha? Maliit na little oil. Eh, ano ang ibig sabihin po na ito sa atin? Kailangan sinasabi natin sa Diyos yung ating mga problema. Amen? Cast all your cares upon Him because He cares for you. Ask, and it shall be given unto you. Knock, and it shall be opened. Seek, and ye shall find. Call unto me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you have not known. Pinagalitan nga, may huwag kang hihingi ng kokonti. Amen? Huwag kayong hihingi ng kokonti. Ha? Dahil ang Diyos, pag nagbigay siya, hindi yung, tayong mga Pilipino kasi mahilig tayo sa mga kokonti. Tira-tira. Ano? Huwag kang hihingi ng kokonti, sabi ng Panginoon. That is a command. Amen? Huwag kang hihingi ng kokonti. Huwag kang hihingi ng sari-sari store. Kailangang hihingi ka ng malaking grocery store. Huwag kang hihingi ng maliit na farm. Kailangan hihingi ka ng malaking farm. Ganun ang ibig sabihin nun. Amen? You have to tell and share your heart to Jesus. Pag itong planeta natin, napakaliit ito sa nilalang ng Diyos na universe. Yung problema mo, napakaliit. Kaya sabi ng Diyos, huwag kang hihingi ng kokonti. Sa umagang ito, huwag kayong hihingi ng kokonti. Hingin ninyo na yung mga anak ninyo, mga apo ninyo ay magiging doktor. Hindi lang magiging doktor, magpapatayo siya ng hospital sa Pilipinas. Amen? Hindi lang siya makapagpatayo ng hospital, mag-branch out pa itong hospital na ito sa iba't ibang lugar. Huwag kayong hihingi ng isang bahay. Amen? Hihingi kayo, huwag kayong hihingi ng kokonti, sabi ng Panginoon. Amen? 2 years ago, I was invited to speak sa Germany po, sa World Council of Churches. So I have to date my wife. So kailangan dalhin ko si Sister Carol para makita niya rin yung Europe kasi ilang beses ko nang nakita ang Europe. Sasama ka sa akin para makita mo rin yung napasyalan ko. Dalawang bansa ang dapat puntahan lang po namin, sa UK at saka sa Germany. But sabi ni Mrs. Sabi ni Sister Caroline this time, sabi niya, alam mo, mayroong impression ng Lord sa puso ko Sabi niya na, call unto me, and I will answer you and show you great and mighty things which you have not known. Clean ba ni Sister Carol, Sister, yung word na great and mighty things which you have not known? So I claim it in my prayer, yung great and mighty things which you have not known. Akalain mo, nung nandun na po kami sa Europe, wow! 2 bansa lang, England at saka Germany yung pupuntahan po namin. Nung nalaman ng mga Filipinos na nandun kami sa Europe, invite dito, invite doon, invite dito, invite doon. And for the next 42 days, we are crisscrossing the Europe. Tapos pag dumating ba kami sa airport, parang First Lady si Sister Carol. Mayroon ng mga naghihintay doon na bouquet of flowers. Ay nako, talagang kitang-kita mo na lumuluha si
lumuluha si Mrs. Tejedo dahil doon niya nakita yung kabutihan, yung overflowing na blessing ng Panginoon. 42 days crisscrossing Europe dahil sa kabutihan ng Panginoon. Amen? Huwag kayong hihingi ng kokonte sa umagang ito. That is a command from the Lord. Enlarge and increase your faith. Dahil when you have a faith that is like a mustard seed, brothers and sisters, ladies and gentlemen, you supersede, you outsmart the material world. You remove those obstacles when you have faith in God. Amen? Ikatlo, alam ko kulang na yung oras. Sige, forward na lang po ninyo. Ang ikatlo po, maniwala. Manalig at magtiwala sa Panginoon. Do not only cry and tell and share your problems. Believe in the Lord. Believe that the God that you serve is the God that performs miracles. He is a supernatural God that can do supernatural things. Amen? Kaya yan yung topic ko sa libro, the supernatural power of thanksgiving. Subukan ninyong gamitin yung mga dila ninyo na magpasalamat sa Panginoon sa kalagitnaan, amidst of your trials and testing. And you will see the supernatural power of thanksgiving. Amen? Believe. Look at what happened. She took seriously the word of the prophet and translated that into action. Yun yung pananampalataya eh. Hindi lang naman siya naniwala na kundi may instruction from the prophet. Pasok daw kami sa balik daw kami sa bahay, manghihiram ng mga burnay. Sabi namin sa Ilocano, mga jars. Damihan daw namin maghiram ng jars. Then kung ano yung maliit na nasa amin, ibibigay lang namin ito sa kamay ng Diyos. Amen? And then when they started pouring that little oil that they have, napuno, hanggang wala na silang mahiraman sa dami ng oil na kanilang, pasensya na po kayo sa aking Tagalog, napuno. Alam nyo, yung sabi ng mga commentators, kung kahit hanggang ngayon ay nanghihiram pa yung mga bata at saka yung nanay, hanggang ngayon, dumadaloy pa rin yung himala sa kanyang pamilya. Hindi ito huminto dahil patuloy pa rin yung overflowing na oil na binigay ng Diyos sa kanila. Ang ganda, she creatively obeyed the word of the Lord and she even influenced her children to participate and believe what the prophet has said. May power ang pananampalataya. Amen? Tignan po ninyo sa sinasabi sa Hebrews chapter 11 verse 6. Basahin nga po natin. And without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those. Dalawang bagay ang mangyayari sa iyo pag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon. You make God smile on you. Yan yung una. Yung please. Yung salitang please na yan, ang ibig sabihin niya, pag nanampalataya ka sa Kanya, mapapangiti mo raw ang Diyos. Yun ang ngingiti ang Diyos sa iyo, sa iyong buhay. At pag ngumiti ang Diyos sa iyo, kasama doon yung favor, yung reward. Gantimpala, gagantimpalahan ka ng Panginoon. Dahil ikaw ay nagtitiwala at nananalig sa Kanya. Amen? Kaya sabi doon sa Luke, next, if you have faith
as small as mustard seed, you can do this mulberry tree be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Who can believe na yung church na pinatayo natin last year? Ha? Wow. It's just a matter of believing. Nagsimula lang kami ng konti na ganyan. Tapos, I think in just a month, tapos eh. Sa totoo lang. It's just a matter of believing. And of course, stewarding properly the money that the Lord has entrusted into our hands. Natapos sumasayang masaya yung community. Alam niyo po nung i-dedicate po namin yung church, ito patutuo lang po. Mga kapatid, sabi ko, i-dedicate na natin yung church. Ano bang kailangan, Pastor? Sabi nung mga kaibigan. Kahit ano, sabi ko. Alam niyo yung may isang kapatid doon sa Baguio, ng business niya ay nagtitinda ng beef barbecue, sister. Magdo-donate ako ng 100 kilos na beef barbecue, Pastor, sabi niya. Daanan mo ito sa ganitong shop, sabi niya. Yung isa, nag-donate ng baboy, yung isa, kambing, yung isa, nag-donate din ng baboy. Alam niyo po, nung i-dedicate po namin, sa totoo lang, tignan niyo po dun sa, pinakain po namin ang buong barangay po, ang pinakain po namin. At nung umuwi po sila, nung umuwi po sila, ito talaga, mayroon pang kanya-kanyang baon yan na umuwi sa... May kanya-kanyang baons dahil sumobra po talaga yung handa. Amen? Ganyan ang mga Kristiyano. Ha? Amen? Hindi yung salat na salat. Ayaw ng Diyos na salat na salat. Ha? Ayaw ng Diyos na puro barya. Ha? Salat na salat, kokonte. Huwag kang humingi ng kokonte, sabi ng Panginoon. Maniwala ka at manalig ka. Amen? Last but not the least, gamitin mo kung ano yung maliit na bagay na nasa sa iyo. Amen? Use little oil ang ginamit. Amen? Siguro yung little oil, kayong mga nanay, mas marunong kayong mag-explain dito. Perhaps this is her passive income or active income, passive income. Di ba? Ito yung kanilang livelihood, source of income. Gamitin mo. So, ibenta mo. Mag-buy and sell ka. Oh, yun ang instruction ng Lord. Dapat kahit nagtatrabaho kayo rito para maraming makapal palagi ang pitaka ninyo, bulsa ninyo, mga accounts ninyo, mag-buy and sell kayo. Amen? You sell, you pay, you save. So, nung nangyari, walang-wala siya kanina when she left the prophet. Wow, her emptiness leads to fullness. And her greatest frustration, ladies and gentlemen, became her greatest miracle. To the point na kung minsan nandun tayo, dumarating tayo sa punto na walang-wala talaga. Di ba? That is your point of emptiness and brokenness. But in God's eye, that place can also be a place of your greatest miracle. Diyan ka imimit ng God. Dun sa punto na ikaw ay hirap na hirap, salat na salat, when you cry to the Lord and you start sharing your issues in life and believe and use what you have. That place will become a platform for God's overflowing blessing on you. Amen? Ang ganda ang nangyari sa babaeng ito. Amen? Next, dalawa na lang po. God takes what we offer Him. Matatandaan mo nyo yung 5 tinapay at 2 isda na ipinasakamay niya sa kamay ng Panginoong Jesus. And He multiplies them and uses them in amazing big ways. Because God is able to exceed our expectations in life
and in our business. Siguro, ang Diyos napaka matalinong Diyos Tignan nyo si Martha at saka si Mary. Ang hinihiling nila lang, Lord, bakit kayo late? Dapat hindi kayo na late. Para gumaling lang sana ang brother ko. Healing lang ang hinihingi nila But God has exceeded their expectations. Ang binigay ng Diyos, healing and resurrection. Di ba? Amen? Ganun ang Diyos. Siguro ang hinihiling mo lang, Lord, makapag-aral lang sana si Totoy. Panginoon, kahit makapagtapos lang siya ng criminology. Ang Diyos hindi ganun kung sumagot siya. He exceeded your expectation. Baka magiging PNP chief yung anak mo na yan or yung apo mo na yan. Di ba? Amen? Grocery sa barangay. Pero baka siya yung makakapagpatayo ng mga 10 branches ng kanyang grocery doon sa bayan ninyo. Ganun ang Diyos Great and mighty things which you have not known. Walang imposible po sa Panginoon. Amen? That is the God that we serve, ladies and gentlemen. I hope that this morning, you will unlock that overflowing oil. We have our own issues in life. Kahit nga nandito kayo sa first world country, Japan, sabi mo nga. I've been all over the globe then. Whenever I ask, kumusta ang mga pangkabuhayan ninyo? Ganito, ganyan. Pag nagtuturo ako ng financial literacy, sa Europe, sa Amerika, dito sa Asia, na ganyan. Ay, Pastor, pag-pray niyo nga ako. 20 years na ako dito sa Europe. Wala pa akong, pag mag-retire ako, wala man lang akong ipon. Ay wag ninyong gawin yung nangyayari sa kanila doon. Kailangang mahusay kayo rito na maghawak ng inyong mga resources. Pinapayaman at pinapayabong ninyo. Para pag nag-retire kayo at babalik kayo doon sa Pilipinas, sana babalik pa kayo. Si Pastor Ferdinand yata, hindi na babalik Amen? At least mayroon kayong uuwian. Lahat po tayo ay tumayo at let's worship the God that we serve. The God that you serve is the God that overflows. Amen? He is the God that overflows. Oh, hallelujah. Hindi ko po alam kung you still remember my testimony the last time I came here. Itong aking health, na-stroke na po ako ng 3 beses. Dumating yung punto na para akong nalantang gulay, wala nang silbi, na hindi na makapagsalita at hindi na rin ako makalakad. If you still remember the testimony that I had. But when that oil of the Lord came upon me, April 16, 2009, wow! It became a therapy. Nakapagsalita na gumaling ako, nakapagsalita, nakalakad. From that moment, up to now, the Lord is opening doors to the nations of the world. Oh, I cannot imagine the favor and the blessing of God. Amen? Nalantang, wala nang ang silbi si Pastor Joel. Pero gumaling pa rin sa awa ng Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, napakabuti niyo, napakabait po Panginoon na kayo po ay nagpala sa aming umagang ito and to the life of Pastor Joel na kami po Panginoon ay pinagpala. Salamat po sa kanyang buhay na pinagdaluyan niyo ng iyong kapangyarihan na ang mayamang salita na magbibigay pagpapala sa amin na hindi niyo kami iwanan, pababayaan. Tumawag lamang kami sa inyo po, Panginoon. Rinig niyo na ang mga tain ng aming mga puso. Na kahit hindi namin isisigaw ang aming pangangailangan, iiyak lang namin sa inyo. Nakikita niyo na po, Panginoon. Alam niyo atong mga luha, mga papatak galing sa aming mga mata.
Alam niyo po, Panginoon, ang mga kapaitan sa mga nakaraang mga pagsubok namin. Pero nandyan kayo, Panginoon, nagbigay pagpapala. Kahit po, Panginoon, dumudulog kami sa entro ng biyaya palagi, o po, Panginoon, Lord God, sa mga pangangailangan, that you will exceed abundantly po, Panginoon, sa aming mga pangangan ay iyong pagkakaloob. Salamat sa katagumpayan ng gawain sa katanghaling ito, Panginoon Diyos Ama. Dala-dala namin ang pagpapalang ito. O God, ang the oil of anointing, o Panginoon, ay nasa amin po, Panginoon. Kung gaano po, Panginoon, nilangisan ng iyong lingkod na si Pastor Joel, o God, ganun din po ang paglangis mo sa bawat isa sa amin, that will receive the double portion of your anointing. Of course, the oil of po, Panginoon, protection po, Panginoon, sa pag-alis namin sa lugar na ito. Dala-dala namin ng pagpapala. Ang mayaman mong salita. Patuloy mo, Panginoon, i-protect ang bawat isa sa amin, sa aming darahanan. And the continuous fellowship of the Holy Spirit convicting us, protecting us from any harm, any danger, O God. Salamat po sa pakipag-isa ng banal na Espiritu ay sumasamin magpakailanman. Purihin ka, sambahin ka, O Panginoon. In the name of Jesus, we give you glory, the highest adoration and praise in the name of Jesus. Amen, 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 amen.